Broadcasting live from Governor D.O. Plaza Government Center, Papinay Prosperidad, Agusan del Sur. This is 89.7 Agusan Radio FM, the broadcast radio station of the provincial government of Agusan del Sur. 89.7 Agusan Radio, a station that delivers relevant, fresh news and information. 89.7 Agusan Radio, a proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kalinaw o kahimsog sa panglawas. Inyong mabati matag Martes sa alas 7 sa gabi. Uban ni Dr. Milhamid Tumawis. Kalinaw o kahimsog sa panglawas. You must understand the touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl opposites attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than that. Oh, what's love got to do? Got to do with it. What's love but a second-hand emotion? What's love got to do? Got to do with it. Who needs a heart when a heart can be broken? It may seem to you that I'm acting confused when you're close to me. If I tend to look dazed, I read it someplace. I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do? It's got to do with it. What's love but a second-hand emotion? What's love got to do? It's got to do with it. Who needs a heart when a heart can be broken? I've been taking on a new direction, but I have to say, I've been thinking about my own protection. It scares me to feel this way. Oh, what's love got to do? It's got to do with it. What's love but a second-hand emotion? What's love got to do? Got to do with it. Who needs a heart when a heart can be broken? Got to do, got to do with it. What's love but a sweet old-fashioned notion? What's love got to do? Got to do with it. Who needs a heart when a heart can be broken? Ooh, got to do with it. What's love got to do? Got to do with it. Who needs a heart when a heart can be broken? Alas 7 ng mapayapang Martes ng gabi dito sa impilan ng DXGP 89.7 FM Agusan Radio, ang pagbabalik ng ating prinsiping manggagamot. Petsa Agosto, buwan ng Agosto, araw ng 25, taong 2026. Ang pagbabalik ng ating programang kapag-ipakinabang makabuluhan, programang Kalinaw o Kahimsog. Maayong gabi sa among tanan mga aksonon. To your children, let
gabi ng buong probinsya ng Agusan del Sur at pinamati natin ang belated happy birthday ng ating batikang veteranong congressman, former governor, Congressman Edibong Plaza. Happy birthday, maligayang kapanganakan. Maligayang kapanganakan din, belated din kay retired Judge Kimal Salakop Sr. I think bubuking ko na siya, si Judge is now 77 years old. 77, lucky 7. Ang ngayon pala, August 25 ay birthday ng aking kapatid na si Mel Haron na kami tumawis. Nandyan po sa Manila ang aking pang-apat na kapatid sa aming magkakapatid. Ayong gabi, mga kaigsunan na senyores, senyorita, mga kaigala, amigo-amiga, dito sa ating mga kaigsunan dyan, mga kababayan na nagbibiyahe, mga biyahero, biyahera, dito sa mga bus terminal, kayo ang bumibiyahe ngayon ng mga bus na kung saan ang mga pribadong sasakyan, ang publikong sasakyan ay nakatune in sa ating frequency na 89.7 FM Magkusang Radio. Pati dito sa mga karinderya na nakabukas ngayon, na hanggang ngayon ay nakabukas ang kanilang mga paninda dyan sa may mga vendors dyan, sidewalk vendors sa may mga bus terminal, at lahat ng mga bumibiyahe na mga may pahinante. Ayan, no? Lalo na dito sa Agusan, no? Maraming mga produkto, yung mga palkata, mga kung ano-anong produkto, kung kailan gabi bumibiyahe kasi walang traffic, hindi sa masyadong mainit, at naway i-check nyo ang inyong mga gulong, yung inyong mga preno, yung brake, at naway ang inyong biyahe ay ligtas at makaiwas sa aksidente. Oh, we gotta keep the faith. Keep the faith. Keep the faith. Sa lahat ng ating mga farmers at saka mga fisher folks, mga magsasaka, mangingisda dito sa 5 probinsya ng Caraga, ay naway patuloy kayong mag-hanap buhay, magsipag para sa kinabukasan ng inyong pamilya dyan sa mga bulubundukin ng Agusan Mars, dito sa mga Surigao del Sur, at of course sa mga dalampisigan ng Agusan Norte at Surigao, pati dyan sa Dinagat Island. Lahat na nakatune in sa atin, sa ating frequency, pati dito sa 10,000 kHz na inaabot ng Davao Region, hanggang dyan sa Davao Region at sa Region Agis, Claveria, Gingog City ay inaabot ng ating FM radio, at lahat ng mga nanonood sa Gemstar Cable TV, pati dyan sa may naka-live sa social media, mayong gabi sa mong tanan. Sa ating mga kaigsunan dyan na mga pamilya ng ating mga person used drugs, sa kanilang pagsusuporta, ay patuloy niyong suportahan ng aming mga pasyente. Ang ating mga pasyente ay considerate patient. Itong ating mga brothers and ates nasa inpatient ngayon, nanonood sa atin ngayon, ay kinukumusta natin sila at ang kanilang pamilya, naway patuloy na lumakas, humigpit ang relasyon para patungo sa tunay na pagbabago. And then sa ACP-OPS, aftercare program at saka outpatient services section, patuloy kayo mag-report ng maayos. Naway kayo ay walang haluan ng kayo rin ang kawawa niyan, no? Lalo na yung mga naka-probation dyan, no? Ay anytime marirevoke yung mga probation nyo. Kaya samantalain nyo ang ating rehabilitation program. Dyan po kayo. Diyan kayo gagaling, diyan kayo mahihilom ng sakit ng addiction. What's love but a second-hand
saka lahat ng ating mga kababayan ng mga OFW, sa iba't ibang bansa, lupalop ng mundo, naway patuloy ang pagsisikap natin, no? Kayo ay mga malaki na iambag nyo sa ating bansa kasi yung revenue ng Pilipinas ay significant, napakalaking suporta nang galing sa OFW, inuwi nila o kaya hinuhulog nila yung mga kanilang mga income dyan sa abroad dito sa ating bansa. Kaya mayong gabi sa among tanan. Heart when a heart can be broken, missing you. Ulitin natin, no? Maligayang kaarawan, belated sa ating batikang veteranong former Governor, Congressman Nilibong Plaza, at belated happy birthday rin kay retired Judge Kimal Salakop. At yung aking kapatid ay birthday niya ngayon, si Milharon, si Tumawis, at sa lahat ng may birthday ngayon at saka belated happy birthday sa lahat ng ating mga kababayan na nagdidiwang ng araw ng kapanganakan. Okay, mga kaigsunan. I'm acting confused when you're close to Nandito ang ating partner, si Sir Mark, known as Timil Asarcon, ay pabatiin niya ang ating mga liderato. Sir Timil, Boss, good evening, no? Good evening din sa lahat ng nakikinig na mga nakasubaybay sa atin, no? But before that, i-greet na natin yung mga natin dito sa Agusansor, no? yes. Especially kay Governor Santicani, kay Atipat Plaza, yung Vice Governor natin. Sa first district natin na congressman, no? Si Congressman Bascog. Sa second district natin, or belated happy birthday kay Kong Edibong Plaza. Sa lahat din ng mga sanggunian panglungsod, panlalawigan, no? From first district down to second district. Sa lahat din ng mga local chief executive from District 1 up to District 2, no? So, good evening sa lahat. Sa mga kasamahan ko dyan din sa DOH.RC Agusan del Sur, no? Especially sa mga staff na nagjo-duty ngayon. Sa Program Division, headed by Dr. Pilipinas. Sa Medical Division, Dr. Baluis. Sa admin naman kay Sir AC, no? Sa lahat ng mga ate at saka mga brothers ngayon, no? Sana patuloy kayong nag-ano dyan sa program para hindi tayo maligaw, no? Sa pamilya ko din dyan sa island, no? Sa asawa ko, sa anak ko. Congratulate ko, boss, yung anak ko, no? Nakapasa yan sa exam, eh. Yung parang college exam nila dyan, entrance exam, no? Wow! Congratulations! Steven, no? Congratulations, Steven. Boss, anong balita? Okay, ano bang balita ngayon? Parang may... Okay, Sir Timil, nag-invite tayo ng kasamahan natin. Wow! Itong kasamahan natin ay psychologist, no? Paminsan-minsan na-invite natin rito at talagang kasama natin sa rehabilitation team. Ang veterano ito, eh. Batikang veterano rin, eh. Sir Timil, di ba? Oo. No other than ang ating psychologist, Dr. Rogelio Guma. Batiin mo sila, Sir Rhodes. Hello, good evening everyone. Before I start, shout out kay Ma'am Noreen sa office, Ma'am Nihaya sa ICP, and sa lahat ng mga inpatients natin, at may-ari ng Southwick College of Technology, Dr. Melisario Flores, Mrs. Maria Soldigaray Flores, then sa lahat ng bumubuo ng school, at congratulations din pala sa mga na-achieve for the how many years na isa din sa mga top producing sa mga board passers, marami na at saka top notcher. Then sa mga kapatid ko din na mga senior citizen na, kumusta na kayo mga manay, mga manong, kumusta na ba kamo? Then sa lahat sa PSS din, mga sa section ko, good evening sa inyong lahat.
Sir Jan, Isra, Sir AG, Mama Lison. At may bago kami kasamahan ngayon. I forgot the name, sorry. Si Lumna, Miss Lumna. Miss Lumna. Bye, ma'am. Good evening. Si Adam, sir. Sir Adam. Oh, si Adam. Doon na, nandun na pala sa ano. Si AJ. Oh, yes, Sir AG. At yun lang. Siguro, mamaya na maisipan ko sila. Sa lahat ng mga nakikinig sa atin at nanonood at sumusubaybay, ang pag-usapan natin ngayon Made a meal and threw it upon. ay kini-invite namin ang aming psychologist dahil pag-usapan natin ang nangyari ngayon. Nung una sa Tacloban, yung massive shooting, no? Sa school mismo. Then sa Cavite yata. Tapos meron pa yata sa Iloilo kung hindi ako nagkakamali. Tapos ito sa Zamboanga. So baka meron pa dyan sa mga ibang parte sa Pilipinas. So that is doon parati natin ay paksa ito. In fact, bago pa mangyari ito, na ano na natin kung maalala mo, few years back, nasabi ko, may mga massive shooting yan. Nangyayari na sa atin, dumating na. We have already predicted that, na foresight na natin. No, si Rods, anong pwede bang naming itanong, ano bang mga factors, bakit yung bata dyan sa school ay nagkakaroon ng ganyan mga unfortunate incident? Okay. Good evening, Doc Prince, Sir Temil. Kung pag-usapan natin yung factors, isa dyan, yung tinatawag nating individual factor, family factors, peer bullying experiences, at saka yung school functioning, then yung emotional regulation, trauma, diversity, substance exposure, then yung access to weapons, threats, planning, then protective factors. Yun, yung mga usual na mga factors kung bakit may mga instances or mga incident na nangyari sa mga school. Especially shooting. Grabe, no? So, maraming factor. Yes. So, what do you think ang major factor dyan, Sir Timil? Para sa'yo, ha? Sa'yo. As a rehabilitation practitioner. Sa akin, boss, yung talaga, exposure ng mga gadget ngayon, no? Especially yung sa social media. So, right from the start, boss, kung matandaan mo na sa ibang bansa, hinigpitan talaga nila. But unfortunately, dito sa atin, kahit elementary or nursery, makaka-access na kasi pwede mong i-scan mo lang without guidance, without proper guidance, boss, talagang maraming mangyayari, boss, kung siya lang, no? Kung walang speaking of that, sorry to cut you off. May nakita ko yesterday o nung isang araw, si Congressman Richard Gomez. Kung narinig yata tayo, lahat ng sinasabi natin ay talagang, kasi nasa drugs din siya So, mad, no? Ina-advocate niya ngayon, nagpasa siya ng hospital. I don't know kung sana tuloy-tuloy na yung child limitation sa mga minors sa internet, no? So, inano niya yun basta tingnan nyo, no? So, sana, for the information of everybody, no? Sir Rhodes, bilang isang psychologist, can you give us example doon sa mga factors? Okay. Una sa lahat, yung tinatawag nating individual factor. Hindi may deny na the upbringing of the family is the most mag-shape ng personality ng mga bata. So doon pa lang, in order na maiwasan yung mga di kaya-ayang mga supposedly na mangyayari, lalong-lalo na sa mga behavior nila doon sa school, una sa lahat doon sa family. So dapat yung mga parents, yung pag-shape ng personality ng kanilang mga bata, yung tinatawag nating yung tough love, discipline. Yes. Then, simple lang yun. Barkadahin niyo yung mga anak ninyo. Then, during sa pagkain, sa yung dinner, kausapin yung mga anak ninyo, kumustahin nyo na kung ano nangyari sa labas, anong naramdaman during kung ano mang kanila na experience.
yung mga bata kasi magsasabi man na magtug-an man gina sila kung unsa ilahang mga experiences. Then kung pananglit makashare ang mga bata kung unsa ilahang mga na-experience dito sa gawas, siguro maagapan. Example, gibuli sila. Example, gi-humiliate sila. Then labi na to mga bata nga tagsara magtalk nga mga kanang mga hilumon, so dangerous na mga inana nga mga klase nga mga bata. So dapat ang parents aware first, because whatever the behavior shown by the child outside, it is coming from the family inside. Yes, absolutely. So therefore, mas pinaka the best advantage talaga ang disiplina sa pamamahay pa lang nagumpisa. Then sa mga parents, ito lang yun din masasabi ko. Na kung mag-away, sana naman hindi marinig na o magpakita sa mga bata. Then, yung mga psychological language kagaya ng parang yung verbal abuse, malitsi ka, mga hayop kayo, mga yawa ka, that is unnecessary supposedly marinig ng mga children. Kasi pag sinasabi yung ganyan, kahit simple lang, pagdating sa labas, ganon din kaastig yung mga bata magsasabi ng mga ganon, especially kung may hindi sila hindi kaya ang kanilang experiences doon sa labas, lalo-lalo na sa school. Then, hindi maiwasan talaga, Doc Prince, yung bullying. Yes. Meron talaga yan. Hindi maiwasan sa lahat ng mga establishment, kagaya doon sa mga public school. Pero, doon, dapat sa school na naman, so, recommendation ko lang, Doc Prince. Yes, it's alright. Dapat may mga mental health professional kagaya ng mga guidance counselor. Si Secretary Angara, nag-open na rin ng mga guidance counselor na item or sa border yata or contractual. Pero, Doc Prince, ang reality is, example, magiging guidance counselor ka, mag-master mo na yan. After ma-master, Tama. mag-take pa lang board exam. Oo nga. Tapos, pagkatapos nun, pag pumasa, yun, RGC, Registered Guidance Counselor. Pero ang nangyari, pagdating sa public school, salary grade 11. Salary grade 11. Yes. Sinong magsugal na sa mga RGC na in fact, yung salary is hindi masyado, sasabihin natin, hindi talaga ma-appreciate. Mataas ba ang sa private ang registered guidance counselor? Depende yun sa may-ari ng school kung In general, mataas ang pasahod sa private. Depende sa private kung maka-afford pagsahod. Halimbawa, kung yung usapan nila sa guidance counselor is ganito yung salary monthly. Pagdating naman doon sa public school is may naka-standard na parang mas SG or salary grade. So, kung ano yung vacant position or item na intended for that, except lang kung i-revise na ganito, dagdagan How much ba yung SG11? Oo. Di ko So more or less, nasa 29,000. 29, no? Parang ganun. Di na ako sigurado. But parang ganun na din. Kasi ang DepEd lahat nag-promoted eh. Kasi nga, di ba, in fairness, just 2 weeks ago yata, lahat na-promote eh. Yung mga insiders sa DepEd. May mga ngayon na lahat. may mga bagong mga items kagaya ng graduate ka ng psychology. Tapos or yung counseling, guidance and counseling. Tama to, pinag-uusapan natin para marinig sa national. Kasi ikaw, you used to be a dean ng private school, di ba? Yeah, before I am the dean. Guidance counselor pa. Yes. Nasa psychologist pa. So, paano tayo makatulong na makapagbigay ng idea? Yan ba I think for me, in a starting job, SG11 is enough. Yeah. Starting job lang naman. So, siyempre, may promotion yan. No? Yes, may promotion. Ilang ratio ng guidance counselor sa estudyante? Before is 500:1. 1:500. Oh, yes. Oo. Pero ngayon, parang 1,000:100. 1,000 students, equivalent to one guidance counselor. 1:1,000. Yes. Sa ngayon, narinig ko kanina sa mga Ganun ba? Pero, okay na lang yung 1,000 kaysa wala talaga. Tapos ngayon, ang nangyari, nag-invite na kung sino yung graduate ng psychology at saka may pumasa ng civil service, Yes. pwede na makapag yung tinatawag na
guidance advocate or associate, guidance Yes. associate pala. Guidance. Guidance associate. So, basta, especially yung mga psychometrician, Yes. so pwede sila makapagtrabaho ng school as guidance associate. Pero kung guidance counselor, yun na, Doc Prince, kailangan ng master's degree at pagkatapos ng master's degree, mag-take pa ng board exam, saka pa ma-RGC kung makapasa. So, iba na din yung salary grade noon, mas higher kumpara Pero, doon sa guidance Sa tingin associate. ko, si Rog, ito there is a window that would be open. Like for example, kasi gusto natin tumulong. Yung mga baguhan na yan, kahit fresh graduate, pwede mag-train sa atin i-train natin Okay, yeah. Kasi why I keep on pushing that our institution, the DOHDTR's ADS, and also some rehab, na sa amin mag-train, matatrain namin yan. Kasi yung ating mga kliyente ay warak-warak na. Yung ibig sabihin warak-warak na, yung sira na, disarray, talagang anggulo, emotional, financial, family disoriented, mentally, everything. So, yung history pa nila, ang ganda. I mean, ma-appreciate mo kung nagpa-practice ka ng mental health expert. And if you want to be a guidance counselor also. So, pag tinrain sa atin yan, nakita niya yung resulta, yung i-counseling niya ng mga estudyante. Pag sa atin tinrain, kasi ang ating mga pasyente, that is the outcome of the worst scenario. Yeah. Oh. So, nakita na niya. Pag nakita na niya, nalaman niya, na-scrutinize niya, pati yung history, yung patterns, as a behaviorist tayo, mga behaviorist tayo, di ba? Pag na-train sa atin yan, pag iano na yan sa field, sa schools, alam na nila. Di ba? Labas. It's a tangible evidence base. Saka pwede din maging expert na sila. Maging expert after sila. doon sa exposure. Pag na-expose sa atin si Rog, Yes. kasi yung iko-counseling ng mga bata, alam na nila kahit pa paano sa maiksing panahon, di ba, Sir Timil? Kasi yung ating mga person use drugs na suffering from addiction, grabe yung horrible stories of their lives. Correct. Di ba? Correct. So, tama ba ako? Yes. Kaya I think, ang DepEd try to mua with us sa pagtatrain ng mga guidance counselor niyan. Yes. Kasi, hindi tayo rito. Ang gusto natin quality. Yes. Naka-hire ka naman, pero hindi sila well-trained. We are willing, Doc. We are willing. Yes. Fresh grad nga, magaling, pumasa ng PRC. Theoretical yan I'm talking about theoretical lang yan Oh. Di ba? Pero sa atin, actual. So, after makagraduate ka, kahit cum laude ka, you have to train experience. Kahit lang mag-immerse sa atin, tapos umawak ng pasyente sa atin, no? Kahit lang 1 month, makikita nila, no? Na yung, tulad ng mga ating mga staff, sabi nila, Doc Prince, ganito pala, no? Yung binabasa ko, ina-apply na natin, o mas lalo kong na-appreciate. Yan ang sabi sa atin ng mga bagong staff natin. Di ba? Kaya wag kang umipal na cum laude ka. Wag kang umipal na ang galing-galing mo. Ako, bago ako nandito, 20 years na ako, next year, sa gobyerno. Namundok ako. Ikaw, si Rog, ilang years ka na sa practice? 22 years in practice. 22 sa years. private. Di pa kasama yung mga Sa labas ko kasi naman. matanda ka na Ay. sorry ha. Si Rog, si Septimil, nagpumunta ng Libya yan, kahit gera, na nurse. You see, so, mabiro ko natin sila, itong mga taga-subaybay natin, i-train. Yeah. Kung hindi sa amin, sa malapit sa inyong rehabilitation ng government. Di ba? Yeah. Kasi tulungan tayo may facility ang gobyerno Kasi useless yun pag nandun. Na we want to be well capacitated or skilled capacitated ang ating mga i-hire sa DepEd, no? So of course, dyan din ang private sector. We welcome the private sectors na kung meron silang guidance counselor and they want to train with us, na itatrain natin yan. Magkano lang naman ang natin, Sir Timil? Yung government rate natin. 20 pesos per day. Sus, Mario, Sir, 20 pesos per day. Oo. Kasi government
may ano kasi yan, boss. Ayoko May- naman mag-in-house kasi wala tayong matulungan. Ano sabi mo? Meron naman talagang ano yan, kumbaga sa government ba. Kasi kung tutusin, boss, kung napansin natin yan way back ilang years na, yung 20 pesos natin, boss, ano pa yan? Parang... Hindi pa yan na-updated. 1980s pero pa yan. talagang, nasa ngayon, boss, 20 pesos naman yung sinunda natin. Yun ang Kaya sinunod nga natin. Pero Diba? pag nag-immerse yan na in-house, siyempre babayaran lang naman yan yung kinakakainin niya. Na Board 3 and times a day. lodging. Board and lodging. Oo. Board and lodging, maliit lang. Konti lang. So yun. invest on that. Ang pinaka maganda niyan, naka-invest ka ng skilled train. Yes. Diba? Para pangbalik sa eskwelahan, yan. Magaling na yan. Yung bata na mabuli, parang napipicture na out na niya na ito yung pasyente yung nakita ko sa DATRC-EDS na ito, magiging addict na to kasi nag-i-smoke itong batang to. Diba? Tapos, pag nagkwento yan, ikukwento niya yung parents niya, ay, ito yung nakita ko sa pasyente doon sa DATRC, sa rehab, na ganito yung ano niya. So, magiging for sure, magiging ganun ang resulta, the same results. So, yun ang gusto natin. Anong gusto mong itanong kay Sir? Boss, in addition, boss, no, hindi lang, ang na-picture out ko kanina, yung in-explain mo, o i-discuss natin is, yung sa pasyente lang. How about, boss, yung nakikita niya, o na-observe niya, kung paano yung mga behavior na mag-handle din sa pasyente. Number one yan, boss, eh. Oo, siyempre naman, diba? sila In mismo fairness, di ba? Sila rin Kung mismo. nakikita natin during sa immerse, in fairness, sir, nakikinig si Sir Pipo, boss, yun ang ano ko, hindi ko natutunan paano kung tutusin, magdasal. Hindi nga ako kumain ng ampalaya, doon, pag immerse, boss, doon ko nakakain talaga. Yung mga gulay, boss. Ayun Sure. nga, bukod sa makukuha niya doon, yung Oo, personality, behavior Behavior ng change. itatrain namin, ano yan, magta-transform. Yeah. Diba? Kung In fairness, boss, hindi ko naman sinasabi na sa rehab ako, ganyan ka perfect o ganyan ka, unti-unti madidepend. Number one, boss, yung time management mo, yung discipline mo, yung kagaya sa ginagawa natin na kung papasok tayo, hindi maglilate, hindi malate. Kasi time management yung ano. Tapos hindi sa lahat ng gawain kailangan prepared ka. Example lang, boss, maliligo ka. At saka yung pag-file mo ng mga damit, boss, organize. Yun Doon. kailangan maging disiplina rin yan. Correct. Kasi Number one, again, boss, sila na discipline na. magka-counseling eh. Oo. So yun ang gusto namin, yung skilled, capacitated, kasama na yung personality ng kung fresh grad ka, napakayaman mo, or middle class ka, o napakahirap mo, kahit napakahirap mo, pagpasok mo doon mo matatransform ang sarili mo. Yeah. Bukod pa doon sa makikita mo. So, pag nandiyan ka na, di ba si Roach, alam mo, actually, biglang lumabas sa ano ko yan eh. Kasi, sayang lang eh, marami namang fresh grad, di ba? Yeah. Pero kailangan, capacitated. Di ba? We're not, we're not the book. Hindi tayo taong libro. Di ba? Bookish. Bookish lang, theoretical lang, di ba? O, si Roach, Application ano ng sa atin. Boss, may tanong ako sa ano natin, sa guest natin. Kasi, during sa incident kasi, boss, na yung sa shooting incident sa Zamboanga, may naglalabasan, boss, na mga, alam mo na, Pinoy, maraming mga, sabihin natin, Serge, na mga balik tanaw nila bala. Kagaya daw sa atin na time, boss, na ibalik yung ano sa teacher, yung kuman sa teacher. Kasi ngayon, boss, hindi mo pwedeng Hindi. diba? Hindi mo Oo nga, pwedeng tama. anuhin ng Sabihan. eraser. Pero may nagsasabi naman sa mga psychologists, boss, sa mga expert, baga, kung ibalik daw natin yun, ibalik daw ang natin. nakita ko doon, psychiatrist. Ewan ko kung fake news yan na kasi Oo. kung ano-anong sa Facebook. Eh. Oo. Hindi psychologist, psychiatrist ang nakita ko. Psychiatrist ba yun, boss, na kung Oo. ibalik daw natin yung parang hindi ko maano yung term kasi mahirap na baka Kasi maraming tough love yun eh. tough kung ibalik daw natin yung kagaya dati sa panahon natin, mga eraser, yung mga talagang mga brutal ba yung ano na, talagang ano ba, may mga ano talaga, mas lalong lalala daw, boss. Ewan ko, kaya nga, iano ko din si Rose, totoo ba yun si Rose? Kasi kung ihambing natin si Rose, way back sa time namin ni Bossing, mas malala dati. Kasi yung mga teacher, talagang
may mga term pa nga dati, boss, mga terror, di ba? Mga terror. Talagang ito na mga teacher. Talagang, kung hindi ka maka-recite, talagang anuhin ka ng yung... Papaluin ka, tapos yung eraser, talagang ihagis sa'yo. Ngayon, hindi mo yan pwede gagawin Kasi, pailan ka ng kaso sa parents. Sir Rog, ano bang maano natin dyan na Sir Rog? Kung... mayroon bang mga... difference ba ng mga ano yan, Sir Rog? Anong stand mo dyan? Oo. Ako din is experience ko din ng ganyan na yung teacher pag kusnit parang gano'n kurutin ka gano'n. Tapos pag mag-oral recitation hindi ka makasagot, hindi ka paupuin. So na-experience ko din yan. Siyempre, mas baby boomer ka Sige. Then may assignment na halimbawa yung garden. So assignment na, kung hindi ka makakasagot, kung late, ganun, ikaw na anong tawag nun? Parang magguna, tapos, kaya pinagsikapan ko na makasagot, nag-aaral ng mabuti, at saka hindi malate, kasi yun ang consequence. Para sa akin, nakabigay yun maganda, Dok. Kasi marami naman tayo. Hindi naman trauma sa atin yun. Hindi naman yun kasi tinuruan ka maging responsible. Yun na yung stand mo. Kasi yun ang na-experience ko before. Pero sa nakita ko na yung ngayon na dahil may law na may batas na yung 70 below 18 ganun may juvenile ang nangyari is parang kagaya ng shooting incidents doon sa Tacloban. If you read the comment, the message coming from the perpetrator, nagsalig sila kay di bitaw ta makuan kay underage man ta, so exempted ta kung makahimo. Talaga? Yes, nabasa ko yan doon, Dok. So, may disadvantage. So, para sa akin, responsible talaga ng mga parents kung paano nila i-train yung mga anak nila na maging good person sa labas. Yun ang pinakaano ko doon. Kasi the basic unit in the society is the family talaga. Correct. So doon talaga nag-umpisa lahat kung yung training. So dito mag-umpisa, example, iba-iba yung behavior ng bata. May mga bata talaga na kunti lang na mahiubos dayon. So mababaw yung kanilang parang yung madali lang sila masaktan, yung because their personality foundation is very weak. Bakit weak? Sa magulang, hindi maganda yung model yung pinapakita. Father may bisyo, mother talaga tatak ganun. Tapos Absence of parents. hindi ma-explain sa bata kung anong behavior na pinapakita nila. Especially doon sa bisyo, bata pa utos sa pagbili ng sigarilyo. Bata pa utos sa pagbili ng mga pagdating doon makita doon na mag-inom-inom, makikita ng mga bata. So para sa akin is weak yun na pero hindi maganda. Pero itong bagong nangyari sa Zamboanga, well off yan well off. May pera. Arki. Rich kid yan. So tapos top notcher pa, highest honor. Yeah. So siyempre doon natin nakikita na there is a variation of social profile, family profile, personal profile of those incident. Kaya hindi siya isolated case So ako doon ako nagfo-focus dyan sa internet Kasi magkakaiba Sa private school, sa public school, may mga lower class, upper class, may nabully. Ito naman, ito nangyari sa Zamboanga, hindi na bully Kasi highest honor yan Pero performer yung bata Ganito yung performer yung bata, pero teacher niya mismo daw ang nagbubuli sa estudyante. Allegedly, hindi natin alam yan. Parang Diyan po pupunta yung tanong sa'yo ni Sir Timil, di ba? Leading to the question. So, allegedly lang, yun ang mahirap ngayon. Na, paano masabing mabubuli ang ganda ng performance niya Kasi ibig sabihin, matalino. Hindi naapektuhan. Kasi if you're bullied, ito ano lang ako yung, hindi ko pa na yan In fact, hindi pa natin na-investigate yan. Pero, mataas ang grado niya
Kasi yung mga nabubulit, mababa ang trabaho eh. Trabaho, ang grades eh. Mababa ang grades, di napapasok yan. Di ba? So, paano mo masasabi na bulit? Tingnan natin yung ibang aspeto. Baka naman may gustong i-disiplina ang pasyente, ang teacher. Di ba? Baka may iba siyang, may may good, ano siya, Intention. parang ganon. O kasi hindi rin mo maalis na may mga Tapos- teacher din na minumulista. Pero sa ting di molested eh. Yeah. So, all of those things, sabihin mo pa na bullied or whatever it is, bakit napunta sa mass shooting? Sa maraming tao nag-shoot, bumabaril. Because may pinanggagalingan na May dapat pinag- i-regulate natin ang ating pulisiya, ang ating batas. Yung juvenile, babaan, plus i-ban na yung internet na yan. Isa din. Di ba? Correct. Kasi ang pag-usapan natin rito, yung mga teachers, ay alam ko kasi may mga teachers din tayo na sinisave natin na addicted, di ba? Correct. Oo. Pero hindi yun ang problema rin yun. Pero ang pinakamalaking problema rito, yung bakit naging aggressive sila. Yung, Di ba? Yung pagiging sobrang aggressive nila, bumabaril na. Oh, di ba, Sir Rhodes? yes. So, may sa pananagutan ng gobyerno natin. Paano? Gawa tayo ng batas. Babaan ng juvenile. Criminal liability. Yun ang gusto mangyari Diba? ni Ruben Padilla. Oh, totoo naman eh. Ang rape mga yan eh. Oh, bakit di ba mga Sir Rhodes, hindi ka ba marirape ng 17 years old? 17? 16. Oo. Ano ba, di ba college na tayo pag 18 tayo? 17. Dati nung curriculum natin. Curriculum natin. Oo. 16 tayo 17. graduate. First year 17, ano na tayo yan? First year college na. eh. Nakarami tayo ng chicks nung araw. Di ba? Hindi. Tapos, itong internet din. Di ba? Isa din Pabalik-balik tayo. Sana gawin na tuloy-tuloy ni Richard Gomez, Congressman na Richard Gomez, no? Alam mo, gusto kong kausapin yan eh. Kami tayong pag-uusapan dyan kay Richard Gomez eh. No? Pati of course kay Ruben Padilla. Mga artista yan, no? Kaya nakaka-amaze din eh. At least may mga nagagawa sila. O, Sir Rhodes, ano pang gusto mong sabihin sa amin ng psychological concern sa mga nangyayari ngayon? Okay, tungkol doon sa bata na mismo siya ang parang siya na ang perpetrator yung sa atin yung di Zamboanga na incident. So sa tingin ko yung bata na yun is mayroong tinatawag siyang emotional dysregulation. So hindi niya makayanan kung paano niya i-manage yung anger niya. Kaya may mga ganun. Tapos yung impulsivity na talagang din kasama na din may suicidal na agitation. Suicidal yun eh. Yes. Kasi papatay ka, so suicide ka na eh. Alam mo, mamamatay ka rin eh. Suicidal yun, certamen. Oo. So, and then, isa din yun, baka dumaan ng depression, tapos hindi na-address agad. Kaya, soon din, yung... Pero I don't think so, kasi ang ganda ng grades niya. Yes, pero kung sabihin natin yung sa, ano niya, yung sa learning niya doon sa... Tama. Kasi yung anak ni Miriam Defensor noon, yan. diba? Hindi siya yeah. pumasa ng UP. Pero matalino yun. Matalino, nag-suicide. Nag-suicide siya. Di- Tapos, diba? yun lang, yung book ng mother niya, yung author, doon pa siya bumagsak. Ang ginamit ng Hindi niya ng professor. matanggap, no? Hindi niya tanggap. Yung anak ni... Tapos sabi ng mother, hindi ko naman sila inistriktuhan sa grado. Kung ano lang makakayanan nila, okay na sa akin, sabi ni Miriam Defensor Santiago. Pero Too late. bakit? going back doon, kasi para sa akin, si Rhodes, no, si Timil, Yeah. tingnan, addicted siya sa Roblox. Yung gun, yung streamlining na talagang nagbabarilan. So, there is an addiction. Naniniwala ko may addiction siya sa gaming, na violent, aggressive gaming. Bloody, mga bloody. Which is, yun din ang ginawa niya, Yun. na abang binabaril niya yung actual incident, talagang parang Nasanay na siya doon sa oh, sa games.
Parang ano talaga. Tapos may chat room doon. Doon daw pumapasok yung mga bad elements na kaya ini-encourage. Di ba? Grabe. Well, anyway, itong more than maybe 12 minutes, no? Kasi pwede nating balikin yan sa mga susunod na episode. Sir Timil, anong pwede mong sabihin dyan sa mga ACP natin sa OPS na mga bulakbol Yes, boss. nagre-relapse? Actually, boss, concern natin yan, no? Especially sa mga residente dito sa Agusan del Sur. Specifically dito sa lugar natin, no? Kasi ang nangyari din talaga, parang ewan ko kung tama ko ba to i-address sa mga nakikinig natin ngayon. Parang inabuso na, boss ba? Parang wala ng respeto talaga na. Yes. Like for example, merong isang P-Woods tawag natin yan, Sir Rog. P-Woods na kagagaling lang niya, boss ng from jail. Lumabas siya, Sir Rog. Lumabas siya. Monday. Kalaunan, DDE. Doon pa lang, Sir Rog, kasi na-manipulate nila yung doktor eh. Sorry, pero ito yung term ko talaga. I-call out naman natin yan. Although, sabi nga ni boss na kung anong resulta, tatanggapin naman natin. Hindi naman natin kini-question. Ang sa atin lang na, ito talaga yung rampant na kasi yan. Kasi hindi lang isang beses, most of the talaga na nag-enroll, positive. Ito, para klaro sila. Tapos sige, continue sige. mo. Kayong mga P-Woods kayo na mga GG kayo. GG na lang kaya. Pinayagan kayo ng batas ng Pilipinas Konstitusyon na maparehab kasi nasa kulungan kayo. Mandatory rehabilitation, probation. Pinayagan kayo na rehab. Hindi kayo masisitisan ng 12 years, 15 years. Ngayon, paglabas nyo sa kulungan para i-rehab kayo, pag nag-drug dependent examination kayo, i-rehab na nga. After nun, pag i-enroll na sa atin, lalo na sa outpatient, and even inpatient, pag ipapasok na, dyan sa outpatient, positive. So, pinayagan nga kayo ng gobyerno, ng pamahalaan. Tapos, hindi lang sa hindi nyo nirespeto, hindi kayo naniniwala sa batas. Niloloko nyo yung batas. Pinayagan kayo, pinalabas kayo para i-rehab, sumuyop ulit kayo. So, ang para sa akin, ang dapat nun, i-revoke na. Ba't pa ipapasok sa akin sa rehab? Sumuyop ulit eh. Nag-positive eh. Maisipin natin yan. Kausapin natin yung mga judge, mga clerk of court, yung mga public attorney's office, prosecutors. Diba? Para saan pa yung wala pang yung sabi nga nila, hindi pa nakaka-idlip nineglect na yung kanyang probation eh. Correct. Di ba? I-continue mo nga. Yun nga, yun ang palawagan natin na sana hindi abusuhin. Kasi unang-una, paglabas pa lang niya, boss, sumuyop na siya. Kasi tinanong namin sa Rog sabi ko, hindi mo na ba, hindi mo na ba nirespeto? Kasi parang sampal yan sa atin, Sir Rog Sampal talaga yan sa atin na kailangan natin aksyonan din para hindi, kumbaga, hindi masundan. Ano ba sa Tagalog? Hindi yan nagiging practice. Practice eh. Parang ganun na Illegal practice ang yan. punto naman kasi na doon, okay lang yan susuyop kayo kasi unang-una tatanggapin naman kayo tapos detox. Ganun lang pero sa atin ngayon hindi. Kailangan anuhin natin yan. Problema yan eh. Sampulan talaga kayo doon sa Bancom na-mention naman natin ni Boss. Although lahat of course with the approval of our chief of hospital yung anong decision niya basta lahat naman tayo program ang gusto lang namin na hindi to na kumbaga yung integrity din natin, piniprotect natin yung programa natin eh. Kasi mahirap din kasi na okay lang yan ng DOH, tatanggapin naman yan nila. Sabi ko, hindi. Unang-una, sabi nga ni Boss, kayo ang inano sa gobyerno na binigyan kayo ng chance. Binigyan kayo ng chance, inabuso nyo. So, sampal na naman yan sa atin, Sir Rog. Hindi naman yan, pwede natin yan. Sabihin natin na
tanggapin natin na buong buo sa atin. Very Disiplinahin O, Sir natin. Roch, ano masasabi mo dyan sa mga na-probation na sila, probationary, paglabas nila, bago i-rehab sa atin, sumusuyok. Yung iba pa nga, hindi pa nga nagre-report eh. Umabot ng 1 taon eh. Actually, labag yan. Dapat nga, hindi natin tinatanggap kasi pati Correct. tayo is accessory of the crime. Yeah. Accessory of the crime tayo. Sumasama tayo sa criminal act nila. Because they have a criminal liability. Di ba? Yes. So ano masasabi mo dyan sa mga matitigas ang ulo? Ganito yun. Para sa akin, napakalaking biyaya na in spite of what you did, in spite na nagpaalipin sa addiction, in spite na nagpabadlong sa katiling badma, something like that, the government will give another chance to them to mag-renew or baguhin nila yung sarili nila. Pero, alipin sila sa kanilang addiction. So, rehabilitation is the answer to that. But, very sad to note that pagpasok, positive. So, ang disposition sa ano ba talagang nagiging gusto niya sa buhay niya? Galing bilangguan, tapos pag DDE, okay, tapos pag dating positive. Tama yun, Sir Timil, sinasabi yun. Very well said. Parang sampal talaga yan ng mga, parang hindi makatao yung kanilang mga ginagawa. Dinigat sa lahat is, kung sakaling bigyan ng chance, so yun man talaga yung gusto mangyari ng gobyerno na bigyan ng pagkakatao na mamumuhay ulit, magbago ulit, ganun, sa normal na paraan. Ang nangyari, mura pa nga yung indigent pa nga, walang bayad. Pero anong ginagawa? Anong ginawa nila? Yun, narehab ang iba, pero paglabas, pag-ECP, hindi pa ilang days, nag-relapse. Ang masasabi ko lang sa inyo mga pasyente, ito heart to heart talk ha. Kami dyan sa rehabilitation center, mga rehabilitation practitioner kami, mga therapist kami, guide lang kami sa inyo. Enough kung anong mabigay namin ng mga therapy, anong maibigay namin ng mga para masolusyonan yung addiction ninyo. Pero sa totoo lang, guide lang kami. Kayo mismo mag-perform according to the psychologist Dr. Miriam Cui. Kayo na mismo ang gagawa, sundin kung ano yung mga anong tawag nun, yung mga steps na mabago kayo. Gumagabay lang tayo. Tapos tayo, guide lang tayo. Guide. Guide lang kami mga therapist. Hindi kami mismo magbabago sa pag-uugali Oo. ninyo, sa sarili, sa pag-isip ninyo. Kayo na yun. Kaya may aftercare para doon susubukan kung gaano kayo katata, gaano kayo kaseryoso sa inyong mga recovery pagdating sa labas. Kaya, saludo ako sa mga pasyente natin na kahit anong mangyari, hindi sila nag-relapse. Kahit anong mangyari, talagang seryoso sila sa kanilang recovery. Pero para sa mga hindi seryoso, yun naman sasabi namin, kayo ang gagawa ng, kung gusto ninyo Pagbago. nindot ang inyong recovery, ang inyong journey towards recovery, naharagid na sa inyo ha. Kamu mismo ang nag-mold sa inyong kaugalingon. Okay. Kasi gusto niyo mahitabo. Por eso kami, mag-uol jud mi kung naay mo relapse, mag-uol jud mi kung naay mapriso og balik, mag-uol jud mi ana. Pero dili man kami ang hawak sa inyong desisyon kamo man. Yan lang masasabi Sige, ko. Sir Rog. Yun ang sentiment ko sa mga pasyente natin. Shoutout maayong gabi sa tanan from Len Longkatiman Rojas. Good evening, watching from Saudi. Salamat po from Annalyn Cagas. Magandang gabi sa lahat ng nanonood from Jamiray, Lagindab, Makabangon. Shout out from Southern Philippine Medical Center, Davao City from Dr. John Esteves. Watching from Mangangoy, Bislig, Jocelyn Lanusa, Dulay. Shout out, Boss Doc, Sir Goma, Sir Timil, Yes to Sport, No to Drugs, from Amuran, Junaid. Shout out from Trento, Dante Luna.
Watching from Butuan City. Good evening, Doc. From Aluth Vicente Torralba. Don't you know the cold and wind and rain don't know. We only seem to come and go away. Shoutout po ako, Doc Prince, mga ates and brothers diya sa DTRC, especially kang Ate Christine Ragrag. From Ate Chriselle po padayon sa recovery. God bless. From Chriselle Padillo Bernal. Shoutout mga sir from Cyrus Aligado. Good evening, Sir Timil, Doc Prince, Sir Aurelio, at sa lahat ng tagapakinig watching from San Frans, Kausay ug Kalinaw, from Mutayp Tidako. Good evening, kinukumusta ko po si Wayne Russell John Limbaro. Diro po ako sa Manila, from Abraham Maagma. From Mark Ryan Asidera, good evening, pa-shoutout Ma'am Emma, Ma'am As, Bro Maliserio, Bro Andres, Oldorm, two brothers, Ate Sheila, my Ate Gladys Faith. Just keep moving forward. Our best chapter is still ahead. God bless. From Mark Ryan Asidera. Shoutout kay Sir Govani, shoutout sa mga atis and brothers, ang pulang kanunay, yung dasig lang. Shoutout po sa lahat from Girly Tupa. Namin nagpapa-shoutout. So, tungkol dyan naman sa ating mga gusto naming iparating, no? Dyan sa mga probation officer, talagang, at saka sa mga lumalaban sa kanila sa Public Attorney's Office, at sa mga clerk of court, at sa mga judges sa RTCs, simple lang naman eh. Bago sila payagan ng gobyerno na magparehab, no, parehab na lang, hindi sisintensyahan, no, for the purpose na humanitarian approach tayo, no. Bago mangyari yon ay nagmakaawa sila na iparehab sila, palayasin sila, palabasin sila sa kulungan. Instead, i-rehab sila kasi addiction daw. Sinasabi nila yan. Same with their petitioners. Ngayon, ang problema, pag nakalabas, sinungaling pa lang mga yan eh. Gagamit ng droga yan. Pagpasok sa amin, positive na. Kahit anong konstitusyon yan, sa ibang nasyon yan, mali pa rin. So, ang hirap, pati kami ay nilalabag namin ng batas. Kasi alam namin na provisionary yan, tapos nag-positive. Malupit pa dun eh, galing sa kulungan eh, positive pa. No? Yan ang BJP. Alam ko, madalas kong stakeholders natin ng BJP. And that is really happening. Yan po ang trabaho natin lahat, na pagtulungan natin. Naitigil na yung mga bad practices na meron pa nga, nakalabas na nga, provisionary, hindi pa nagpaparehab, 1 taon na sa labas. Dapat hindi na ipaparehab sa amin yun pag nahuli. Wala na yun. Yung mga probation officer, i-revoke na yan. Di ba? Yes. I-revoke na yan. Wala nang maniniwala sa atin sa gobyerno. Masisira ang reputation program. Ito pa lang, bago pa lang ipasok sa atin. O kaya sa outpatient. Nagpa-positive. So pag ikulong. Wala nang sinasabi ko, damihan natin ang mga kulungan. Last message si Rhodes. Last message lang, eksya mo lang. Nabot na tayo ng alas 8. Sa lahat ng mga nakinig at higit sa lahat sa mga clientele natin, sa lahat ng mga staff din ng DATRC, sana model tayo sa mga pasyente. At kayo din ng mga pasyente, sana din baguhin na ninyo yung perception ninyo sa buhay at ang yung direction niyo sa buhay. Kasi kayo din ang mag-suffer at the end if hindi kayo magbago. Yun lang po. Okay, Sir Timil, last message. Ano lang boss, disiplina. No? Laging tandaan na kung ano ang bawal sa batas, huwag gawin. Yun lang. Huwag mag- Kaya, message ko sa inyo, tulad ng message natin sa flag ceremony, do not deny. Do not deny the blessings. Yan ang sabi ng Diyos. Sabi niya,
will you deny the blessing? Parang tinanong pa tayo, do not deny the blessing. Ngayon, sa kasalukuyan ngayon, nakikinig ka, nanonood ka, may blessing pa rin, nandiyan ka. Kung may trabaho ka, blessing yan. Kung mayroon kang, nandiyan yung pamilya mo, blessing yan. Kung nasa rehab ka, blessing yan. Lahat po blessing, kaya wag nyo i-deny. Kasi if the moment na dinideny mo yan, ay papangit ng ugali mo. Nandiyan ka na nga sa rehab, na-rehab ka na nga, blessing sa'yo, tapos paglabas mo, sumuyop ka ulit. O yung mga nasa workplace naman, nabigyan ka nga ng trabaho, may tumulong sa'yo, dinidinay mo pa na doon dinaan ng blessing sa'yo ng God. Tapos wala kang utang na loob. Sinisiraan mo pa yung tumulong sa'yo. Ganyan yan eh. So yan ang sabi ng Diyos. No? Ang sabi niya, do not deny the blessing. Will you deny the blessing? Sabi niya, mga kaigsunan, inabot tayo ng 1 oras sa susunod ng ating panayam. Sa susunod na Martes, alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Ang inyong prinsiping manggagamot, Dr. Melhamid Prince Tumawis, si Rhodes. Mr. Rogelio Mayas Goma. Cesar Mark Anthony. Sabay-sabay tayo. Kalinaw O Kahimso. Mayong gabi, mayong Broadcasting live from Governor D.O. Plaza Government Center, Kapinay Prosperidad, Agusan del Sur. This is 89.7 Agusan Radio FM, the broadcast radio station of the provincial government of Agusan del Sur. 89.7 Agusan Radio, a station that delivers relevant, fresh news and information. 89.7 Agusan Radio, a proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster